Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang. Paksa, mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Layunin, makapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Ang ating paksa, mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Ang araling ito ay naglalayo na malaman mo kung ano ang wastong paraan sa pagtugon sa mga panganib. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makagagawa ng mga mungkahi upang mabawasan ang masamang epekto dulot ng kalamidad at makagawa ng maagap at wastong pagtugon sa mga darating na panganib. Mahalagang malaman natin ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa upang kahit saan man tayo makarating, masasabi natin at may pagmamalaki ang mga biyayang ito na sadyang sariling atin. Ano ang dapat gawin para maging handa sa kalamidad? Ano ang mga paraan o hakbang na dapat sundin sa oras na magkaroon ng kalamidad? Ano ang lindol? Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Madalas, ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo o crust. Ang enerhiyang lumalabas ay sumasanga sa lahat ng direksyon mula sa kanyang pinanggalingan. Ang pukos sa anyo ng mga sismikong alon. Ang anyo ng mga sismikong alon ay maahahalin tulad sa anyo ng payapang tubig na hinulugan ng isang bato. Kahit na ang enerhiya ay mabilis na nababawasan habang ito ay papalayo sa focus, may mga sensitibong kagamitan na nakatalaga sa iba't ibang panig ng mundo para itala ang mga pangyayaring may kinalaman sa pagyanig ng lupa. Ang malakas na enerhiya na inilalabas ng mga atomikong pagsabog o ng pagputok ng bulkan ay maaaring makapagdulot ng lindol. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay maituturing na mahina at madalang. Mayroong sapat na patunay na ang mundo ay hindi isang static na planeta. Ayon din sa ilang pag-aaral, ang pang-ibabaw na kalatagan ng mundo ay umaangat paminsan-minsan. Patunay dito ang mga ilang sinaunang parte ng kalatagan ng mundo na noon ay nasa mababang lugar na ngayon ay may ilang metro nang nakaangat sa pinakamataas na antas ng alon. Sa kabilang banda naman ay may mga pagkakataon din na nagkakaroon ng matinding pagbaba ng lupa. Karagdagan sa mga patayong pag-iiba ng mga nabanggit ang pagkawala ng pagkakahanay-hanay ng mga bakuran o kalsada at iba pang mga estruktura na nagpapakita ng pahalang na paggalaw. Ang mga paggalaw na ito ay karaniwang maikakabit sa malakihang bitak sa pang-ibabaw na kalatagan ng mundo na tinatawag na fault. Mga dapat gawin para maging handa sa lindol. Alamin ang mga panganib dulot ng lindol sa inyong lugar. Ilagay o itago sa pinakaibaba at ligtas na parte ng estante ang mga babasagin, nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab. Alamin ang daan palabas. Alamin kung saan matatagpuan at matutong gamitin ang fire extinguisher, first aid kit, alarm, gamit pang komunikasyon at emergency exit. Magdala ng emergency kit na naglalaman ng first aid kit, pagkain, damit, kumot, flashlight, ekstrang baterya at iba pa. Regular na magsagawa ng earthquake drill. Mga dapat gawin habang lumilindol. Gawin ang drop, cover, and hold. Kung nasa loob ng isang matibay na gusali, manatili sa loob. Maging mahinahon. Kung kakayanin, buksan ng mabilis ang pintuan. Maging alerto at mapagmasid sa kapaligiran. Isara ang mga nakabukas na gasol na maaaring pagsimula ng sunog. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paanan nito. Kung walang mesa, takpan ng mga kamay ang ulo at batok. Sikaping huwag manatili
sapagkat mapoproteksyonan nito ang iyong ulo sa anumang pagbagsak ng mga mabibigat na bagay na magiging dahilan ng iyong pagkamatay. Mag-ingat sa mga maaaring bumagsak na mga bagay sa iyong katawan. Kung nasa labas na, pumunta sa isang ligtas na lugar. Lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, at iba pang struktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid at talistis ng mga bundok na maaaring gumuho. Kung nasa tabing dagat at nakaramdam ng malakas na lindol, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Matapos ang pagyanig, piliin ang pinakamabilis at pinakamaligtas na daan palabas ng gusali. Maging handa sa aftershock. Huwag pumasok sa mga gusaling may sira. Suriin ang sarili at mga kasama kung nagtamo ng pinsala. Kung kinakailangang lisanin ang tahanan, mag-iwan ng mensahe na nakasaad ang lugar na patutunguhan. Patuloy na makinig ng radyong di baterya. Tandaan na sa pagkatapos ng lindol ay maaaring magkaroon ng tsunami. Ang tsunami ay di pangkaraniwang paglaki ng alon sa dalampasigan dulot ng malakas na paglindol sa ilalim o sa baybay dagat. Sa panahon ng bagyo, inilalabas ang public storm warning para bigyan ang publiko ng babala sa pagdating ng masamang panahon. Ihanda ang emergency kit at ilagay sa madaling makita. Maging pamilyar sa inyong lugar. Alamin ang taas ng inyong lugar mula level ng dagat at ang layo nito mula baybayin. Kapag nagkaroon ng isang paglindol at ikaw ay nasa baybaying dagat, buksan ang inyong radyo at alamin kung mayroong babala para sa tsunami. Alamin ang protocol ng paglikas sa tsunami. Inilalabas ang public storm warning para bigyan ang publiko ng babala sa pagdating ng masamang panahon upang sa ganon alam ang dapat gawin. Sa zero alert level, huwag mabahala. Mga dapat gawin, walang pinaiiral na utos ang paglikas. Sa alert level 1, maghanda. Mga dapat gawin, walang babala, hindi kinakailangan lumikas. Alert level 2, magmatyag. Mga dapat gawin, maging alerto sa mga di pangkaraniwang alon sa karagatan, lumayo sa mga baybaying dagat at huwag magtungo sa dalampasigan. Alert level 3, lumikas. Mga dapat gawin, agaran lumikas sa patungo sa mas mataas na lugar o papalayo sa baybaying dagat. May 4 na public storm warning signal ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang signal number 1 ay may hanging 30 to 60 kilometers per hour. Dito ay maaaring magkaroon ng pagulan sa loob ng 36 hours. Kapag signal number 1, sinususpindi na ang klase ng preschool at kindergarten sa mga pribado at pampublikong paaralang apektado ng bagyo. Mga paalala sa signal number 1. Kapag lumakas at kumilos papalapit ang bagyo, maaaring itaas ang warning signal. Pinapayuhan ang lahat na makinig sa pinakahuling ulat panahon mula sa PAGASA kada 6 na oras. Maaaring isagawa ang pang-araw-araw na mga trabaho at gawain maliban na lamang kung bumaha. Itinaas na ang pagkaalerto ng mga pangkat na tutugon sa epekto ng bagyo. Ang signal number 2 naman ay may hanging 60 to 100 kilometers per hour. Dito ay sinususpindi na ang klase sa mga apektadong lugar mula preschool hanggang elementary level. Mga paalala sa signal number 2.
Mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat ang karagatan pati na ang mga dalampasigan. Higit na atensyon ang kailangang ibigay sa pinakahuling posisyon, direksyon, bilis at lakas ng bagyo habang kumikilos ito patungo sa isang lugar. Pinag-iingat ang publiko lalo na ang mga naglalakbay sa karagatan. Huwag palalabasin ng bahay ang mga bata. Itago o ihanda ang mga ari-arian bago pa tumaas ang warning signal. Kumikilos na ang Disaster Preparedness Agencies Organization para paghandaan ang kanilang mga komunidad. Ang signal number 3 naman ay nagtataglay ng hanging may lakas na 100 to 185 kilometers per hour. Kapag ganito kalakas ang bagyo, wala ng klase sa mga apektadong lugar mula preschool hanggang college. Mga paalala sa signal number 3. Delikado ang lagay ng panahon sa mga apektadong lugar. Lubhang delikado sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat, ang karagatan at mga dalampasigan. Mapanganib ang paglalakbay lalo na sa dagat at papawirin. Kumikilos ang mga Disaster Preparedness Unit. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa mga gusaling matibay ang pagkakatayo, lumikas sa mababang lugar at lumayo sa mga pampang ng ilog o sa mga dalampasigan. Maging alerto sa pagdaan ng mata ng bagyo na maaaring matukoy sa pamamagitan ng biglang pagbuti ng panahon na agad namang susundan ng pagsama na may dalang malalakas na mahangin na madalas na nagmumula sa hilaga. Kapag tumama na sa lugar ang mata ng bagyo, huwag lumabas sa lugar na tinitigilan dahil makalipas lang ang 1 hanggang 2 oras, babalik din ang pinakamasamang lagay ng panahon na may dalang ubod ng lakas ng hangin galing timog. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at hindi dapat pinapayagan lumabas ng bahay ang mga bata. At ang pinakamatindi, ang signal number 4 na may hanging 185 kilometers per hour at pataas. Dito ay wala ng klase sa lahat ng antas at kadalasang hindi na rin pinapapasok ang mga empleyado ng mga kumpanya. Mga paalala sa signal number 4. Maaaring maging sanhi na matinding pagkawasak sa komunidad ang sitwasyon. Dapat kansilahin ang lahat ng biyahe, manatili sa loob ng bahay. Dapat nang maisagawa ang lahat ng paglikas patungo sa mas ligtas na lugar. Malaki ang posibilidad na tamaan ang lugar ng mata ng bagyo. Habang papalapit ang mata ng bagyo, patuloy ang paglala ng lagay ng panahon na may hatid ng mga hangin galing hilaga, papalakas hanggang sa pinakamatindi nito. Bago ang baha, makinig sa kinauukulan, tumutok sa radyo, TV o internet para sa mga ulat panahon mula sa Pag-asa at sa iba pang katuwang na ahinsya ng gobyerno. Maganda sa posibilidad ng paghigas sa mas mataas na lugar o evacuation center bago pa man magkaroon ng storm surge. Maging mahinahon, maghanda at magdala ng mga gamit tulad ng damit, pagkain at inumin, first aid kit, flashlight at radyo de baterya. Tumikas sa mas mataas na lugar. Lumayo ng hindi bababa sa 500 metro mula sa patag na baybayin ng direktang tatamaan. Mga dapat gawin pagkatapos ng baha. Mag-ingat sa pagpasok sa bahay at gumamit ng flashlight. Huwag kainin ang natirang pagkain at tubig sa loob ng bahay kung hindi pa tiyak na hindi ito naabot ng baha. Ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga putol na kawad ng kuryente o telepono. Iwasang pumunta at huwag makiusyoso sa lugar ng sound.